Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida. Ito hong kumakalat po ngayon sa social media na papalitan na raw ito hong si DILG Secretary John Vic Rimulya po mga kabida. At alam niyo ba kung sino yung papalit sa kanya? Okay, according dito ho sa kumakalat po ngayon sa social media po. Wala hong iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayun. At ang source ho dito mga kabida, yung post po mga kabida ni Attorney Jesus Falsis, kung saan po ay nag-float po siya mga kabida ng posibilidad na baka i-appoint po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito hong si Trillanes bilang kapalit po ni John Vic Rimulya mga kabida. Matapos pong nag-end ito hong one-year ban ng mga politikong natalo noong 2025 midterm elections. Alright? Ito. Babasahin ko muna. Ito hong article po ng One TV Philippines, mga kabida. Po. Susunod na DILG Chief, Falsis, PBBM may karapatang magtalaga ng bagong kalihim. Ito yung headline po nila, mga kabida. Agad na naging usap-usapan online ang naging pahayag ng political commentator na si Jesus Falsis kaugnay ng posibilidad na magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government sa mga susunod na araw. Ayan. Ayon kay Falsis, maaring legal na magtalaga ang Pangulo ng bagong DILG Chief sa May 12 o May 13, maging sa acting capacity lamang. Isa sa mga pangalan na kanyang binanggit ay si dating Senador Antonio Trillanes IV na anyay may kakayahang magsagawa ng mahihirap at hindi popular na mga desisyon. Ikinumpara rin ni Falsis si Trillanes sa kasalukuyang kalihim ng DILG na si John Vic Rimulya at sinabing maaaring mas maging mahigpit umano ang pagpapatupad ng mga pulisya sa internal security at local governance kung si Trillanes ang mailalagay sa pwesto. Sa official post ni Falsis, sinabi niya, May 12 o May 13, President Bongbong Marcos can legally appoint Sonny Trillanes as DILG Chief even in an acting capacity. What John Vic Rimulya cannot do, Sonny will surely do. He has the strength and courage to do unpopular things. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Secretary Rimulya hinggil sa isyong ito, mga kabida. So yun po, kahit na lang po yung mababasa ho natin dyan po sa social media, mga kabida, patungkol ho sa posibilidad na papalitan daw ito kung si Rimulya, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, lalong-lalo na po ngayon, na nagtapos na po ito hong one-year ban po mga kabida doon ho sa mga politikong natalo po noong midterm elections. At kabilang na po doon, mga kabida, ito hong si Trillanes. Alright? What do you think? Bagay ba si Trillanes sa DILG, mga kabida? Naku po, para sa akin, medyo delikado po yun, mga kabida, dahil alam naman po natin ito hong si Trillanes po, di ba? Very aggressive to, mga kabida. Okay? Agresibo masyado ito hong si Trillanes at posible hong may mga bagay po na unpopular, sabi po ni Attorney Falsis, na posible hong tahakin ito hong si Trillanes po, mga kabida. Okay, pag sinasabi hong unpopular, mga kabida, yung mga decisions po, na bihira lang po na gawin po ng isang leader, ng isang kalihim po, mga kabida. Di ba? Yung mga desisyon po makabida na posibleng magagalit po ang taong bayan, ganun po yun, basta unpopular po, makabida. Okay? So, ang question kasi dito, makabida, kung tatanggalin ba ni Pangulong Marcos si John Vic, alam naman po natin kung gaano po ka-close at saka kalakas po, ituhong mga Rimulya po makabida kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Okay? In fact, may lumabas na balita po, mga kabida, na isa ho sa mga influential figures diyan po sa gabinete daw, ni Pangulong Bongbong Marcos ay ito hong Rimulya Brothers, mga kabida. Okay?
meron ngang speculation po, mga kabida, na sila daw yung nagdidikta sa Pangulo, okay, sa lahat ng mga desisyon po, mga kabida. So sa madaling salita, ang umuugong na balita po, mga kabida, na sila daw yung nagpapatakbo dito sa Pilipinas. Alright? So, imposible raw, mga kabida, na papalitan ito hong si John Vic. Kasi madami daw nalalaman ito hong dalawang magkapatid po, sa kasalukuyang administrasyon po, mga kabida. Okay? Tsaka pangalawa po, maganda naman po yung ginawa po, ni John Vic, mga kabida, po. Although may mga inaakusa po, mga kabida, sa kanya, katulad na lang pong wala raw silang nahuling mga wanted na mga kriminal, yung mga pinaghahanap po ng batas, katulad na lang po ni Bantag, katulad na lang po ni Zaldico, mga kabida. Kasi ibang usapan kasi yun eh. Okay? Yung mga bagay na yun, hindi ho overnight sensation po yun, mga kabida. Okay? Kailangan po ng masusing pag-aaral, mga kabida, as to where is the location nitong mga figures na ito, po. Okay? Pero as to implementing policies, mga kabida, dyan po sa DILJ, maganda naman po eh. Okay? Wala naman pong, kumbaga, hindi naman po worst yung kanyang pamamahala po, sa local government units po, mga kabida. Posibleng i-appoint si Trillanes, pero yung aalisin po si Rimulya, kapalit po ni Trillanes, imposible po yon para sa akin po, mga kabida. Again, perceive ito hong mga Rimulya brothers po, mga kabida, pinakamalakas na figures sa gabinete po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yun ngang paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte po, mga kabida. Diba, inako po yun ni Ombudsman Boying the time he was still the Secretary of the Department of Justice, mga kabida. At saka katuwang po ni Boying po, yung kanyang kapatid po, okay, sa implementasyon doon ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang Secretary po ng Department of Interior and Local Government na namamahala po sa Philippine National Police po, mga kabida. So yung nangyari po, okay, kay dating Pangulong Duterte, ibang bagay na po yun, mga kabida. Diba? Hindi na po yun basta-basta po. Okay? At ipinagkatiwala po yun, mga kabida, ni Pangulong Marcos doon ho sa magkapatid na Rimulya, mga kabida. Tapos, ganun lang po, basta-basta lang po tanggalin po, ni Pangulong Marcos. Ito hong si John Vic, baka mag-wild yan, mga kabida. Alright? Kung gagawin po yan, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, po. Basta para sa akin po, malabo po yun. Yung sinabi po ni Falsis po, mga kabida, na papalitan ito kung si John Vic ni Trillanes, malabo po yun. Okay? Posible pa po, again i-appoint ito kung si Trillanes ni Pangulong Marcos sa ibang departamento po, sa ibang cabinet post. Qualified naman po itong si Trillanes po, mga kabida, dahil unang-una po, na-lift na po yung 1-year ban, para dun ho sa mga defeated candidates noong midterm election po, mga kabida. So, meron na po siyang karapatan na humawak po ng kahit anong posisyon po, mga kabida, yan po sa gobyerno. Kung sakali man po, i-appoint po siya, ng appointing authority po, mga kabida. Di ba? So, ito, kumakalat lang po ito sa social media. In fact, meron po akong narinig, panayam po, mga kabida, ni Mr. Elvin El Chico po, kay Trillanes. Ang tinanong po siya kung totoo ba na i-appoint po siya, bilang DILG Secretary, itinanggi po niya yun, mga kabida. Wala daw siyang alam po doon. Okay? Nabasa na lang daw niya yun, mga kabida, sa social media. At saka, pangalawa, wala pong offer sa kanya hanggang ngayon, mga kabida, about the post, ito hong DILG post, mga kabida, po. Okay? So, yun po, alam naman po natin sa social media, kahit ano na lang po, mga kabida, yung pinupost dyan, okay? Ang matindi lang po dito, kasi nag-ugat kasi ito dito ho sa post po ni Falsis. Although ang post po ni Falsis po, mga kabida, hindi naman po talaga definite yun. Okay? Hindi man po niya sinabi, mga kabida, na i-appoint talaga. Ang sinabi lang po niya doon is may posibilidad na i-appoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito hong si Trillanes legally. Okay? The President can appoint Trillanes, mga kabida.
Dahil unang-una, tapos na po yung 1-year ban, ano? So, pwede na pong i-appoint po, ano, mga kabida, ng presidente. Okay? Kaya lang siguro, naging subject po ang DILG dahil may puna kasi mga kabida, ito kung si Trillanes po, ano, kay John Vic Rimulya. Okay? Ang isa po sa mga puna po ni Trillanes kay John Vic Rimulya, okay, mga kabida, wala daw siyang nahuling mga wanted criminals. Okay? Siguro, ang pinatutungkulan po niya mga kabida, ito kung si Zaldico, okay, Gerald Bantag, ano, mga kabida, at iba pang mga nagtatago po sa batas, ano po. Okay? At saka, itong kanyang statement patungkol ho sa arrest warrant laban ho kay Bato, tila hindi ho ata nagustuhan po ni Trillanes mga kabida, no? Yung statement po ni Rimulya na inactionable daw yung warrant of arrest na ipinakita po ni Trillanes, ano, mga kabida. O totoo naman po Kasi unang-una po dapat dumaan po mga kabida sa proper channel, ano, yung arrest warrant. Kasi unang-una po, kung nanggaling po yan sa International Criminal Court, mga kabida, okay, hindi ho tatanggapin yan ng Pilipinas. Kasi unang-una po, hindi na po tayo miyembro, ano, mga kabida. Panay banggit po ng administrasyong ito, ano, na hindi ho nakikipag-coordinate o cooperate po ang Pilipinas sa International Criminal Court dahil hindi na po tayo miyembro. Labas na po tayo sa kanila, ano, mga kabida. Kung meron man pong ugnayan po ang Pilipinas, okay, hindi po sa International Criminal Court, kundi sa Interpol, ano, mga kabida. Okay? Kailangan mo nang dumaan yung arrest warrant mula sa ICC doon ho sa Interpol at ang Interpol po ay makikipag-ugnayan po sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, ano? Which is the PCTC. Ano po itong PCTC po, ano, mga kabida? Philippine Center for Transnational Crime. Which is sa ilalim po ito mga kabida ng Department of Interior and Local Government, ano, o DILG, mga kabida. Wala pa raw natanggap na official na kopya, no, mga kabida, ang PCTC mula sa Interpol. So, paano ho nila i-implement ito kong arrest warrant? Hindi naman po pwede na ang i-implement po nila na arrest warrant yung dala po ni Trillanes, ano, mga kabida. Diba? Hindi naman po pwede na basta-basta na lang po silang kumuha doon ho sa website po ng ICC at ipiprint po nila yung nakapublish na arrest warrant against Bato de la Rosa. Diba? Mga kabida. So, yun yung statement po ni Rimulya, ano? Pero hindi ho ata nagustuhan po ni Trillanes, ano? Kaya ang sabi po ni Trillanes, nagdududa daw siya dito ho kay Rimulya kung saan ba talaga ito kakampi. Okay? Kung ito po ay kampi po ng Marcos administration o kampi po ng mga Duterte, ano, mga kabida. Ganun po yung narinig ko po, ano, sa isang panayam po mga kabida kay Trillanes. Siguro, pinagtagpi-tagpi yung ganung statement at saka ito hong statement po ni Falsis po, ano, mga kabida. Post po niya sa kanyang Facebook account. Okay? Kaya yun, kumalat yung rumors, ano, na meron pong i-appoint mga kabida dyan po sa Department of Interior and Local Government. Okay, kapalit po kay John Vic Rimulya at ito po ay si dating Senador Antonio Trillanes Report, mga kabida. Okay? Pero what do you think para sa inyo? Okay? Katanggap-tanggap ba si Trillanes, mga kabida, bilang DILG Secretary para sa inyo? Ano? Mga kabida, hindi ho kayo natatakot? Okay? Kasi yun nga may impression po na very aggressive daw ito kung si Trillanes, ano, mga kabida. At may mga posibilidad na gagawa ito ng mga unpopular decisions, mga kabida po. Kahit na ikagagalit ito, ano, ng mga Pilipino, ano po, mga kabida. Okay? So, please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.